Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay mag-aaral. Mag-aaral po tayo patungkol sa salita ng Diyos. Pasensya na po kayo, medyo nagpa-post po ako. Minsan inuubo ako, Kasi nung nakaraan, pinawisan. Yeah. Pero biyaya ng Panginoon Diyos, eto, nandito na ako. Malakas. Praise the Lord. Yan ang kabutihan po sa Diyos, Yan ang pinagbibiliban ko ng gusto sa Diyos. Kapag ikaw ay isang makadiyos o lingkod ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na kung magkaroon ka magkaramdaman, magtatagal. Sa akin yan sarili kong opinion niya kasi baka meron makadiyos na hanggang ngayon meron silang karamdaman. Baka sabihin nila, bakit kami? Kaya sarili kong opinion yon. Amen po ba? Amen. Ang gamit kong Bible, ayan po, amen. Ang Biblia ng mga pastor. Kung meron kayong ganito, sundan nyo ako dito. Pwede rin kayong gumamit ng ibang Bible para magbasa kayo. Ako, welcome ako dyan. Kahit anong Bible ang gamitin nyo. Hindi ako kagaya ng iba na pati Bible pinoproblema. Naalala ko yung isang mga ngaral. Binatikos niya yung Philippine Bible Society. Yung kanyang mga ang binabatikos niya ron yung ang magandang balita Biblia. Maling salin yun, sabi niya. Maling salin. Pero nagsalita rin yung taong yun na tinanong siya, saan galing yung mga Biblia pinamimigay mo? Binibili ko sa Philippine Bible Society. Binapatikos niya lang yung particular, yung magandang balita Biblia. Pero yun din ang ginamit niya nang siya'y itiniwalag ng grupo. At nagtayo sa sarili niya. Dahil doon siya nakilala, doon sa grupong tiniwalag siya. At sabi niya, hindi ako tiniwalag doon kung saan ako umalis doon. Eh napanood ko naman yung kabila. Naglabas silang manifesto na nagkasundo sila. Ititiwalag ang taong ito. Majority vote kasi nga nung nandun pa sa grupong iyon, itong taong ito, nagsosolo siya, gumagawa siya ng sarili niyang doktrina. Nung napagalata nitong grupong ito, ayan, tiniwalag siya. Kaya siya nawala doon. Ngayon, nakapagtayo sarili ng simbahan, pero yung gusto niyang gamitin yung doon sa pinanggalingan niya, hindi po pwede. Kasi kapag ipaparehistro mo sa sekyan, kung magkatulad kayo magkatulad, di-reject ka. So, hindi siya lumayo doon. Ang ginawa niya, gumamit sa magandang balita Biblia para mairehistro yung kanya. Kasi doon siya nakilala Kaya ayaw niyang umiwalay doon. Kaya ang ginamit niya, magandang balita Biblia. Kaya narehistro yung kanya. Ang problema, binabati ko siya yung magandang balita Biblia. Yun lang pala Kaya sabi ko, loko-loko rin pala ito Kunwari binabati ko siya yung magandang balita Biblia, malisalin daw. Pero yun ang ginamit niya. Kasi nga, hindi niya pwedeng gamitin yun sa pinanggalingan niya kung saan siya natiwalag. Naintindihan niyo po ba? Pero yung sinasabi kong yung natiwalag,
Sabi niya hindi raw tiniwalag. Natiwalag po siya. Kasi pinakita nila yung manifesto nung pinanggalingan niya na majority nagboto sila na itiwalag na natin ito. Okay? Na dati pa binabati ko si founder doon. Dati, sugo daw ng Diyos yun, hindi nagkakamali. Pero nung umiwalay na siya, unti-unti nagpaparamdam, aba, sabi niya, nagkamali yun. Sinabi niya nagkamali na. Samantalang dati di raw nagkakamali kasi sugo ng Diyos. Ayan o. Ngayon, yung tao na yung tinutukoy kong iniwalay, tinanggal doon. Patay na. So, ba't sila gumagamit ng Biblia? Una, saan ba nakasulat na salita ng Diyos? Sa Biblia. Kaya Biblia ang ginagamit natin. Kaya tayo gumagamit ng Biblia. Ako gumagamit din po ako ng Biblia, ng iba't ibang Biblia. Kung ano meron akong Biblia, ginagamit ko yan. Mahalaga kasi yan eh. Pero wala ko sariling Biblia na hindi ako gumagawa. Hindi kagaya ng yung mga saksi ni Jehovah. Gumagawa sila sarili ng Biblia. Pasalin-salin ng Biblia. Dami na nilang naisalin. Iba't ibang ayan na natin yun. Yun ang gusto nila eh. Yan. Pero ganun pa man, bago tayo papalaot sa aral ng Panginoon Diyos, tayo muna ipanandaliang manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami. Samahan kami upang aming pong pagkinabangan ang iyong turo at aral. Buksan ang puso at isip ng bawat isa sa amin nanonood ng video nito. Upang sa ganon kami po ay matama sapagkat ikaw lang po Diyos ang may kapangyarihan upang ayusin ang aming paniwala o pananampalataya. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yang pananampalataya, napaka-importante niyan. Bakit ko nasabing napaka-importante? Yan kasi ang magiging batayan ng Diyos. Yung pananampalataya mo sa Kanya. Yung paniwala mo sa Kanya. Yung paniniwala mo sa Kanya. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay nagiging tama lang kung ito ay nakabatay sa turo at aral ng ating Panginoon Diyos. Hindi po pwedeng maging tama ang isang pananampalataya na yung pananampalataya mo galing lang sa tao. Kahit anong galing pa niyan ng taong yan. Kahit anong galing. Siya ang pinakamagaling. Kagaya na lang yung sinasabi kong yung tiniwalag. Sabi niya, patayin ng ilaw, babasahin ko ang Biblia. Mag-isip ka. Mababasa mo ba kung patay ang ilaw? Siyempre hindi. Ibig niya sabihin, kabisado niya lahat ng Biblia. Ganun ba? Kaya pala nagkawindang-windang ang kanyang pagtuturo. Yung kabila na kalaban niya, pinapalabas nila yung mga turo niya. Sabi niya, eto at saka ito, isang tao yan. Number 1, si Mr. ganito, yan. Aral nila, magkalaban. Pero isang tao lang yan. Tapos papatayin mo pa yung ilaw. Kung nung bukas ka ang ilaw nagkakarambol ang aral mo Kaya, ganyan po talaga. So, yung pananampalataya mo, kailangan tama. Anong tamang ibig ko sabihin? Biblical. Kailangan yun nakasulat sa Biblia.
Iba yung nakasulat sa Biblia, iba yung sinulat mo sa libro mo. Yung iba po kasi gumagawa silang sarili nilang libro. Inililimbag nila. Ang daming ganyan. Nililimbag nila. Oh. Sinong author doon? Di sila rin. Pero pag Biblia babasahin mo, iisa lang. Kahit anong salin niya. Kanya lang, mag-ingat din kayo. Kasi may mga salin na yung ginawa niyang salin, magkarambol, magkalaban. Ingat din kayo sa gano'n. At yun naman ang ginagawa ng iba. Yung kanilang ginawang, yung sinulat ng tao na yon, yun ay ginagamit nila ng ibang reliyon. Pero hindi lahat yung ginagamit niya. Bakit? Namimili lang siya, gusto niyang dadamputin doon. Hindi lahat dinadampot. Bakit? Kasi yung iba nakasulat doon, kontra sa kanila naman. Ayan. Pananampalataya. Kaya mahalaga po yung pananampalataya natin. Kailangan yung pananampalataya mo akma sa Biblia. Dito sa Lucas 18, meron tayong babasahin. Dito po sa 8, sa second paragraph. Ang sabi rito, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Question mark po ito. Salitang patanong. Sa pagbabalik ng anak ng tao, referring to Jesus, ginagamit na titulo po yan kay Jesus kasi ipinanganak siya ng isang tao gaya ni Maria. Siyang ginamit ng Diyos upang ipanganak ang Jesus sa laman. Kaya ang sabi rito ng Lucas 18:8, second paragraph, ay ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Kaya pananampalataya pala ang kailangan ng tao. Kasi tao ang involved dito. Hindi hayop, hindi halaman, hindi isda, kundi tao. Hindi kasama yung mga multo, maligno. Yung nuno sa puso. Wala ring anghel nakalagay dito ha. Kaya yung ibang reliyon dyan, ang founder nila, anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Samantalang si Jesus na ginagamit nila, yung pangalan, ay ginawa nilang tao. Tao, hindi Diyos. Sabi nila, hindi naging Diyos kailanman si Jesus. Pero yung founder nila, anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Yan. Hindi rin anghel ang nakalagay dito tao. Nakatangi yan anghel, walang ganon. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Ngayon, paano mo malalaman ang pananampalataya mo tama? Meron din pong sagot ang Biblia dyan. Alam nyo, ang Biblia po, parang tanong at sagot eh. Kung may tanong ka, ang Biblia may sagot. Hindi na kailangan magtanong kapag ganito at ang Biblia sasagot. Malalayo.
malakas ang tama. Hindi ko naman sila dinajudge. Pero ayos lang sa aking mga napanood sa kanilang mga videos. Kaya ko nasabi yun. Bakit? Kung talagang matapang, bakit siya tumakbo? Nagkasuha siya dito sa Pilipinas. Ang ginawa niya, yun, ng ibang bansa hanggang doon siya inabutan ni COVID-19. Si COVID-19, doon niya, sige, iwanan natin yun. Ito sagot ng Biblia. Napakaliwanag po no? Sa 1:36, pakinggan nyo pong maigi. Kung may Biblia po kayo, basahin nyo. Kahit ano salin ng Biblia, walang problema sa akin. Di tayo namimili. Hindi kagaya ng iba. Naalala ko yung isang matanda, senyor na, meron tungkulin sa kanila simbahan. Ang ginawa niya sa akin, gusto niyang magpabida eh. Pakibasa mo lang yung ganito, di binasa ko. Basahin mo naman yung ganito. At nakarima na eh. Naintindihan ko na kung ano siya. Tapos basahin mo naman yung ganito. Lahat na sinabi niya, binabasa ko. Ayaw niya magbasa eh. Takot siya magbasa. So, nung narinig niya yung isang talata pinababasa ko, ay pinababasa niya sa akin. Iba yung nakasulat sa gusto niya lumabas. Ang sagot niya ngayon, aba, napagano siya. Ba't iba? Ang gusto niyang marinig, yung nasa utak niya. Nagkataon, ang dala kong Biblia iba. Sabi mo, basahin ko. Kaya sasabihin mo, mali ito. Alin ang mali dyan? Oh. Iba lang kasi nakalagay dito. Kasi yung gusto mo, hindi mo narinig. Kaya ganitong gawin natin. Kaya, umuwi ka, kunin mo yung Bible mo. Yan ang basahin natin. Kaya ko sinabing umuwi siya, dahil malapit lang ang bahay niya, doon sa lugar na kung saan kami nagkakatagpo. Kaso kung mo takot magbasa, hindi naman umuwi para kunin yung Bible niya. Sa kanila kasi parang, ewan ko, ba't ganun ang katakot nilang umawak ng Biblia? Lalo na magbasa pa ng Biblia. Meron pa akong karanasan na ganyan. Sabi nung isa, sabi niya, akin na pairam mo ko ng Biblia. Kanya, hindi kita pahiramin ng Biblia ko. Akin ito eh. Kunin mo yung Biblia mo. Yun ang basahin mo. Ngayon, hindi naman siya malayo. Kung saan siya, akyat lang ng hagdanan, bahay na. Kinuha ba niya yung Biblia niya? Hindi. Sabi ko nga po sa inyo, takot na takot silang umawak ng Biblia. Basahin pa nila. Kasi sa isang doktrina nila, sa kanila simbahan, ang pwede lang magbasa ng Biblia ay yung mga ministro. Ayon sa kanilang doktrina. Kapag member kanila o kahanib kanila, wala kang karapatang magbasa ng Biblia. Naalala ko yung isang born again. Nagulat ako, sabi ko, John, kako, ba't hindi na tayo nagkikita? Dati nasasalubong kita. Sabi niya, lumipat na ako eh. Saan ka lumipat? Sabi ko. Ano na ako ngayon eh. Sinabi niya yung pangalan ng simbahan nila. Ito yung mga simbahan, hindi na sila pwede magbasa ng Biblia. Ganun ba ka? Bakit ka ako naman? Ba't ka lumipat? Tinuro nila sa akin, bawal pala magbasa ng Biblia. Ano ako? Saan mo natutunan yan? Na hindi ka pwede magbasa ng Biblia? Sabi niya, hindi, bawal pala.
Pero wala naman siyang naisabing sitas ng Biblia. Basta sinabi niya, bawal pala. Sabi ko, nakakama ka na, pumunta ka pa sa banig. Ang Diyos mo ngayon, tao. Dati ang Diyos mo, si Jesus. Oh, tapos meron siya listahan dito. Kinapa ko yung listahan. Ano yan? Yung pala listahan ng mga taong hindi na dumadalo sa kanila. Yan daw ang assignment niyang binigay sa kanila. Anong ginagawa mo? Nililista ko yung pangalan nila, sabi niya. Tagalista. Akala ko nangongobra ka ng wedding ka ako. Siyempre, yung kubrador, di ba? Dito. Ay, ballpen. Akala ko kubrador ka ng wedding ngayon ka ako, kaya hindi na kita nakikita. Grabe ka ako. Ba't ka dyan pumunta? Dati ang paniwala mo kay Jesus, Diyos. Ngayon ang paniwala mo dyan, tao. Dati nakakama ka na ngayon, pumunta ka pa sa banig. Hallelujah. So, ba't nadaanan ko lang yun, ano? Ito po, paano magiging tama ang pananampalataya ng isang tao? 1:3:36. Ganito ang mababasa natin. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang anak na tinutukoy po dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Anong sabi? Yung hindi sumusunod. Kaya para maging tama po ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos, kailangan sumampalataya ka kay Jesus at sumunod sa Kanya at the same time. Ito na yon. Halimbawa, sinabi mo, tinanggap ko si Jesus. Pero yung ginagawa mo, nagtitinda ka ng droga, gumagawa ka ng, basta, yun labag sa batas. Oh. Nagda-drugs ka, nagbibisyo ka. Naalala ko pa. Alam niyo, marami akong karanasan ganyan eh. Naalala niyo yung sa San Fernando? Yung sa Kakutod, Barangay Kakutod. Sikat po yung Barangay Kakutod na yan sa Pampanga. Tuwing mahal na araw. Dati hindi sikat yun, ngayon sikat na. Dinadayo ng mga international news. Dati hindi, ngayon sumikat na. Yung nagpapapako sa cross sa pagmahal na araw. Hanggang ngayon buhay pa yung tao na yun eh. Meron ako napanood nung araw sa television. Pinicture nila yun. Yung nagpapapako sa cross. Matagal ko na po napanood yun pero sa ngayon hindi ko po alam kung talagang buhay na. Sa bagay buhay na kasi nung nanood ako ng mahal na araw, nandun pa. Kaya nasabi ko kanina buhay pa. Gumanda ang buhay. Gumanda. Pinicture nila sa TV. Siyempre magre-retiro na siya. Pero hindi nag-retiro kasi last year napanood ko pa siya. Gusto niya mag-retiro. Ngayon, sa linya ng papalit sa kanya, kasi meron silang parang line-up. Pero ang naka-line up, sugarol, babahero, laklakero ng alak, nagsisigarilyo. Pinicture nila, nakita siya, nagsusugal, nagmamadyong. Yun pa yung ipapalit mo na gagawin mong Jesus do sa Barangay Kakutod, tingmal na araw. Kaya sabi do sa television, ito bang ipapalit? Oh. Kaya pala hindi napalitan kasi last year nang magmamahal na araw, nakita ko na uli yung dati.
Pero hindi na ganun kagarbo kasi nga, sa totoo lang, matanda na rin siya. Talagang gusto niya. Kanya lang, wala silang mapili siguro. Ano po? Ngayon, yun ba'y pananampalataya? Pananampalataya nila yon. Ang tanong ito, yun ba'y aprobado sa Diyos? Hindi po. Yung ginawa ni Jesus sa krus, tama na yon. Once lang yun, hindi inuulit ng sino mang tao. Eh bakit? Si Jesus lang ang may karapatan tumubos ng kasalanan natin. Wala kang karapatan tubusin ang kasalanan mo mismo. Kahit magpapako ka ng magpapako sa krus, hindi mo kayang tubusin ang kasalanan mo. Kasi wala talaga tayong magagawa para matubos ang kasalanan natin. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinadala si Jesus sa lupa upang siya ang tumubos. Kaya tawag ni Juan de Beloved dyan, sa 1:1:29, nang makita niya si Jesus, anong sabi niya? Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino yon? Si Jesus na lumalapit kay Juan. Kaya walang pwedeng pumalit sa kanya. Ngayon, meron naman dito sa Pilipinas nagtangka. O, kilala niyo yon. Na ngayon nakakulong. Yung taga Davao. Lahat ng inyong kaluluwa akin. Di kayo makakapunta sa kingdom kundi kayo dadaan sa akin. Ayun, nakakalaboso ngayon. Walang pwede pumalit kay Jesus. Tanging siya lamang ang binigay ng Diyos sa tao dito sa mundo na ating kaligtasan. Tingnan natin yung 4:12 ng 1 ng Gawa. Anong sinabi ni Apostol Pedro? 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ng ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Eh ano yung pinagmamalaki ng taga Davao? Akin lahat ang inyong kaluluwa. Di kayo makakarating sa kingdom kung di kayo dadaan sa akin. Maliwanag ang turo ni Apostol Pedro sa ating Panginoong Yesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ano? In Christ alone. Bakit may alone? Sa Kanya lamang, wala nang iba ang kaligtasan natin. Oh. Kaya kung tagapagligtas yun, yung taga Davao, meron pa pinagyayabang nung araw. Sabi niya, stop! Uminto! Sabi niya. Uminto. Meron kasi pinagtatalunan nung araw eh. Hindi ko alam kung bagyo pa o kung lindol. Basta sinabi niya, stop! Meron pa siya sinasabi eh. Sa kanyang mga nang ipinanganak siya ng nanay niya, umuulan. O, naalala ko na naman yun. Napanood ko yun eh. Kinukwento niya yun nang umiyak siya daw. Uwa! Biglang uminto ang ulan. Kaya nung matanda na, may edad na rin. Hindi ko alam kung bagyo o lindol. Basta merong senaryong gano'n. Kalamidad. Stop! Sabi niya, uminto. Kaya ngayon, sabi nga ng Miron, ba't di mo na-stop yung kulungan? Ayun, nakakulong.
Wala pong pwedeng pumalit kay Jesus, ang tagapagligtas. Tandaan natin, kaibigan, ang tagapagligtas yan lang po si Jesus. Kaibigan, panahon na po ng pagsuko. Kung hindi nyo pa po naisusuko ang buhay ninyo sa ating Panginoong Yesus, suko nyo na po. Panahon na, kaibigan. Lalo na ngayon, habang tumatagal, laging, sabi nga, lalong sumasama ang panahon, sabi niya. Manood ka ng TV, ganun ang kanila sinasabi. Pag bumabagyo lang, asama ng panahon ka. Panahon na, kaibigan. Panahon na po. Hindi ka ba nabili na ulam ni Manet? Kaya kung di nyo pa po na isuko nyo na, kaibigan. Mas maganda, isinuko mo ng buhay mo. Bakit? Maganda ka ako. Simple lang, ang sagot. Lahat naman tayo mamamatay eh. Pero pag namatay ka na sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus, garantisado ka. May buhay na walang hanggang ka sa langit. Kesa nawala kang kasiguraduhan. Kagaya ng sinasabi ng iba, ay tsaka na lang. Kaya meron nun, sabi nung tiniwalag, wag na kayo magpahandoy-handoy. Yun ang salita niya eh. Wag na kayo magpahandoy-handoy. Panahon na, kaibigan. Wala naman mawawala sa inyo kung isusuko niyo ang buhay niyo kay Jesus. Eh bakit? Ayaw niyo bang maging anak ng Diyos? Kapag sumampalataya ka sa Kanya, gagawin Kanyang anak ng Diyos. Pero yung nakakulong, anak ng Diablo yun. Sa akin lang yung kaluluwa. Ang tatay nun si Satanas. Eh bakit? Ba't hindi niya napigil yung warrant of arrest? Ang ginawa niya, nagtago pa eh. Yun nasa kote na siya. Wala na siya lalabasan eh. Sabi niya, sumuko ako. Sa totoo lang, di naman talaga susuko yun. Kanya lang, gumawa rin ng paraan ng Panginoon Diyos para makuha siya. Yun ang problema niya. Eh siyempre, ubra ba si Satanas sa Diyos? Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa kay Satanas, sa tatay niya. Eh bakit? Eh si Satanas ginawa lang ng Diyos. Kaya hindi umubra. Ayun. Nasukol sa kanyang lugar. Ayun, nakakulong. Ito po ang inyong kaibigan, Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Kung sakali man po yung nanonood ng video ito, hindi pa nila sinusuko ang buhay nila. Panginoon, baguhin mo po sila. Ipuin mo po sila, O Diyos. Patuloy kang magligtas ng maraming kaluluwa, Panginoon Diyos. Sapagkat hindi mo gustong ang tao mapahamak, kundi ang gusto mo maligtas. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Kristo, Brother Manny Bautista. Ito po ang inyong programang ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Amen, Biblia. Ang salita, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all. Kayo mga kaibigan, like, share na share. Kayo mga na-share, mag-share naman po kayo. Biblical po, walang halo yan. Kung meron kayong ganitong klaseng Biblia, basahin nyo sinasabi. Huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye.